Buhay, grabe ang gulo at hindi inaasahan. Akala mo payapa na, pero biglang bumaliktad ang lahat dahil sa isang tao. Hello, pangalan ko ay Marikit, ako ay 45 taong gulang. Nakatira ako sa isang tahimik na bayan sa probinsya ng Laguna, sa isang simpleng bahay na may maliit na hardin. Masaya ang buhay namin noon, may asawa akong masipag at 2 anak. Pero isang araw, dumating si Rafael, ang nobyo ng panganay kong si Luningning, at doon nagsimula ang lahat. Ang kwento ko ay tungkol sa pagsubok, tukso, at lihim na ugnayan na hindi inaasahan. Hindi ito basta kwento ng pagkakanulo, kundi isang masalimuot na paglalakbay ng puso at katotohanan na nagbago sa buhay namin ng tuluyan. Sabi nga nila, ang buhay ay parang bagyong dumarating ng biglaan, hindi mo alam kung saan sasabog ang unos. Ganon din ang nangyari sa akin nang unang makilala ko si Rafael. Akala ko ay simpleng bisita lang siya, pero may kakaibang enerhiya siya na hindi ko maipaliwanag. Siya ay matangkad, may malalakas na kamay, at may mga matang tila ba may mga lihim na gustong ipagtapat. Bago dumating sila, pinaghandaan ko ng maigi ang kanilang pagdating. Naglinis ako ng bahay, naghanda ng masarap na hapunan. Suot ko ang paborito kong turkesa na bestida na may malalim na neckline na nagpapakita ng konting balat sa dibdib ko, sinamahan ng manipis na kardigan. May konting kurba ang katawan ko at kahit 50 na ako, sinisigurado kong mapanatili ko ang aking kagandahan. Ang aking buhok ay inayos sa malalambot na kulot at ang aking makeup ay simple lang pero nagpapatingkad sa aking mga mata. Nang pumasok sila ni Luningning, agad kong napansin na hindi siya yung tipikal na binatang inaasahan ko. Si Rafael ay parang isang mandirigma, matipuno, matapang at matalino ang mga mata. Habang kumakain kami, tahimik akong nagmamasid. Mabilis akong napansin ang maliit na pag-aalalang nagpapakita sa kanyang mga kilos, lalo na sa paghawak niya ng kanyang pulseras na gawa sa katad. Naaliw ako sa kanyang pagiging kalmado pero may tinatagong tensyon. Nang matapos ang hapunan at lumabas si Luningning, hinarap ko siya at tinanong, "Hindi ka ba duwag, Rafael?" Naipit siya saglit bago sumagot ng matatag. Napangiti ako. Hindi ako duwag, ang sagot niya. Doon ko naisip, hindi ito simpleng bisita lang. Ito ay lalaki na handang harapin ang anumang hamon, lalo na sa aking anak. Habang umuusad ang gabi, napag-alaman kong siya ay may matamis na ngiti, maayos magpatawa at responsable sa mga bagay-bagay. Pero higit pa doon, may kakaibang tensyon sa pagitan namin na hindi ko maintindihan. Pag-uwi nila, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang ibig sabihin ng mga sandaling iyon. Ito ang simula ng isang kwento na higit pa sa inaasahan ko, isang kwento ng tukso, lihim at pagtukla sa sarili. Alam kong dapat ay simple lang ang pagdating nila sa bahay ko noon, pero hindi iyon ang nangyari. Ang lahat ng plano ko ay unti-unting nagkagulo nang malaman kong pupunta sila ni Rafael para ipakilala siya sa akin bilang nobyo ng anak ko. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako. Hindi kasi basta-basta ang personalidad ni Luningning, malakas ang ulo at matapang ang loob, kaya mahirap humanap ng makakasundo niya. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko siyang kilalanin. Hello, ako si Marikit, 45 taong gulang, isang ina at asawa na naninirahan sa isang maliit na bayan sa Laguna. Simpleng buhay lang ang meron kami, trabaho, pamilya, at mga pangarap na unti-unting natutupad. Pero noong araw na iyon, ang simpleng pagpapakilala ng nobyo ng anak ko ay naging simula ng isang kakaibang pagsubok sa akin. Habang naghahanda ako sa kanilang pagdating, ramdam ko ang kaba sa dibdib. Handa akong maging mabuting biyenan, pero may tinatago akong damdamin na hindi ko pa lubos na naunawaan. Nakasuot ako ng paborito kong turkesa na bestida na may disenyong malalim ang neckline na nagpapakita ng kaunting balat sa dibdib ko. Nilagyan ko ng manipis na kardigan para hindi ito maging sobra. Ang aking mga sapatos ay may kaunting takong, sapat para maglakad ng maayos pero elegante pa rin. Ang buhok ko ay inayos ko sa malalambot na kulot, at ang makeup ko ay simple lang pero pinatingkad ang aking mga mata, parang mailihim na gustong ipakita. Sa oras na pumasok sila ni Luningning, naisip kong magiging mahirap ang gabing iyon. Hindi ko inaasahan na si Rafael ay matangkad, matipuno, at may matang seryoso na tila ba sinusuri ako. Hindi siya yung batang inaasahan kong makikilala, hindi isang inosenteng lalaki lang na pupunta sa bahay namin. Ang kanyang mga mata ay mailalim, parang may mga kwento na hindi niya sinasabi.
Habang kumakain kami, tahimik lang ako at pinagmamasdan siya. Nakita ko ang maliit na pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos, lalo na nang hawakan niya ang kanyang katad na pulseras na minsan ay dinudula sa kanyang pulso ng parang kinakabahan. Ang simpleng galaw na iyon ay nagpakita ng kanyang pagiging totoo, at kahit na medyo naintriga ako, hindi ko maitatanggi na gusto ko ang paraan ng kanyang pagiging tao. Nang lumabas na si Luningning para ayusin ang mga gamit, hinarap ko si Rafael ng diretso at tinanong, "Hindi ka ba duwag, Rafael?" Nangari siya saglit, pero sumagot ng matatag, "Hindi po ako duwag." Napangiti ako sa kanyang tapang. Alam kong hindi ito magiging madali, pero siya ay lalaki na handang harapin ang mga pagsubok, lalo na ang mga pagsubok kasama ang anak ko. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nabuksan ang aming usapan. Napagtanto kong hindi lang siya basta bata na pupunta lang dito. Siya ay may mga kwento, pangarap at may puso rin na tunay na nagmamahal kay Luningning. Ngunit higit pa doon, may kakaibang tensyon na naramdaman ko sa pagitan namin, isang tensyon na hindi ko maipaliwanag, isang damdaming unti-unting lumalalim habang kami ay nag-uusap. Hindi ko alam kung saan hahantong ang gabing iyon, pero naramdaman ko na parang nagsisimula ang isang bagong yugto sa buhay ko, isang yugto na puno ng mga lihim, tukso, at mga damdaming matagal ko nang kinikimkim sa aking puso. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw pagkatapos ng unang pagkikita namin ni Rafael. Sa simula, ang tanging ugnayan namin ay bilang biyenan at nobyo ng anak ko, ngunit unti-unti, may mga sandaling nagiging mas malalim kaysa sa inaasahan. Ang aming mga pag-uusap ay hindi na lang basta palitan ng mga biro o pagtanong tungkol sa pamilya, may mga katanungan at tingin na naglalaman ng higit pa sa sinasabi. Sa maliit naming bayan sa Laguna, mabilis kumalat ang mga balita tungkol sa pamilya namin. Si Luningning, ang panganay kong anak, ay kilala sa pagiging matapang at maangas. Kaya naman, nang ibalita niya na si Rafael ang kanyang kasama, alam kong hindi basta-basta ang lalaking iyon. Pero wala akong ideya na siya ay magiging isang malaking bahagi ng buhay ko, hindi lang bilang biyenan, kundi bilang isang taong unti-unting pumapasok sa puso ko. Habang tumatagal, napapansin kong nagbabago ang dynamics sa pagitan namin ni Rafael. Hindi na lang kami nagkikita kapag may okasyon o simpleng pagbisita, may mga pagkakataon na nagkikita kami ng mag-isa, nagkakasamang nagkape sa kusina habang si Luningning ay abala sa mga anak. Sa mga sandaling iyon, napagtanto kong may kakaibang init sa kanyang mga mata, isang init na di ko matanggap ng basta-basta. Isang gabi, matapos ang isang masayang hapunan, nanatili kami ni Rafael sa kusina upang maglinis. Nakashort siya at simpleng t-shirt lamang, na nagpapakita ng kanyang matipuno at malalakas na mga braso. Ako naman ay nakasuot ng mahabang pambahay na damit na may manipis na strap, na bahagyang nagpapakita ng aking mga balikat. Sa lamig ng hangin sa bukas na bintana, ramdam ko ang init ng presensya niya sa aking tabi. Habang nag-uusap kami ng hindi gaanong malakas ang boses, napansin ko na tila ba may gustong sabihin si Rafael pero nag-aalangan. Napatingin ako sa kanya, at sa mga matang iyon ay nakita ko ang isang lalaking may mga lihim, mga damdaming tinatago ng mahigpit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa damdaming iyon, ngunit hindi ko maiwasang mapatingin ng mas matagal. "Marikit," mahina niyang sabi, "alam kong mahirap ito para sa lahat ng tao, lalo na sa iyo at kay Luningning. Pero hindi kita gustong masaktan." Napangiti ako ng bahagya, hindi dahil sa mga salita niya, kundi dahil sa init ng kanyang mga mata na tila ba nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi pa namin napag-uusapan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong may puwersa na tumutulak sa amin na maging mas malapit, isang puwersa na hindi ko kayang labanan. Pero sa likod ng lahat ng iyon, alam kong may pader na kailangang panatilihin, ang pader ng respeto, ng pamilya, at ng tamang pagkakaibigan. Ngunit paano kung ang puso ay hindi sumusunod sa mga pader na iyon? Paano kung ang mga damdaming ito ay lalong lumalawak at lumalalim na hindi na namin kayang itago? Sa bawat tingin ni Rafael sa akin, unti-unting nababali ang mga hangganan na inilagay ko sa sarili ko. Ang kwento namin ay hindi na lang simpleng pagpapakilala. Nagsimula na itong maging isang lihim na paglalakbay, puno ng mga tanong at pagkabagabag, isang paglalakbay na hindi ko alam kung saan hahantong, ngunit ramdam kong hindi ko na ito kayang pigilan. Ang bawat araw ay puno ng tensyon at mga hindi maipaliwanag na damdamin na unti-unting sumisilip sa likod ng mga ngiti at simpleng pag-uusap. Sa puso ko, alam kong ito ay simula pa lamang ng isang masalimuot na kwento, isang kwento ng tukso,
pagdududa, at mga lihim na maaaring magbago ng lahat. At sa bawat sandali na kasama ko si Rafael, nararamdaman ko na ang buhay ko ay unti-unting nagbabago ng hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na iyon, ang araw na magkasama kami ni Rafael ng mas matagal kaysa dati. Isang hapon, dumating siya sa bahay namin para tumulong sa mga gawain sa pagkukumpuni. Nakatira kami sa isang maliit na barangay sa Laguna, at sa simpleng bahay namin, karaniwan lang na magkatuwang kami sa mga proyekto sa bahay, lalo na kapag walang masyadong gagawin sa opisina. Suot niya ang simpleng puting polo at maong na pantalon na nagpapakita ng kanyang malalakas na braso at matipuno niyang pangangatawan. Ako naman ay nakasando na may mahabang palda, komportable para sa ganoong gawain. Habang nagtutulungan kami, ramdam ko ang init ng araw sa likod ko, pero higit sa lahat ay ang init ng presensya niya sa tabi ko. Tahimik ang paligid, tanging ang mga tunog ng mga gamit namin na ginagamit sa pagkukumpuni ang maririnig. Pero sa kabila ng katahimikan, ramdam ko ang tensyon na unti-unting lumalalim sa pagitan namin. Hindi kami nag-usap ng malakas, ngunit bawat tingin, bawat ngiti ay may dalang lihim. Nang ipasa ko sa kanya ang isang distornilyador, hindi sinasadyang nagtagpo ang aming mga kamay. Ang mga daliri namin ay bahagyang nagdikit at para bang may kuryenteng dumaloy sa aking katawan. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang parehong pagtataka at pagnanasa sa kanyang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ko at nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Marikit, mahina niyang bulong, alam kong delikado ito, pero hindi ko maiwasang maramdaman ang ganito kapag kasama kita. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagsabi ng ganoong bagay. Ngunit ang kanyang tinig ay puno ng damdamin, isang damdaming hindi maipaliwanag, ngunit ramdam ko sa bawat salita. Hindi ko rin maitago ang aking nararamdaman. Sa maikling sandaling iyon, nagkaroon kami ng isang tahimik na kasunduan, isang lihim na kilusan ng mga puso na hindi pa handang aminin. Habang nagpapatuloy ang aming pagtutulungan, palihim akong tinitigan ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa, ngunit maihalong pangamba. Alam naming pareho na ito ay mali, ngunit hindi magawang pigilan ang mga damdamin na unti-unting dumadaloy. Hindi ko maiwasang mapaisip, ano kaya ang mangyayari kapag hindi na namin mapigilan ang hangganan ng pagnanasa? Paano kung ito ang simula ng isang lihim na kwento na magbabago ng lahat sa aming buhay? Sa paglipas ng hapon, naramdaman kong unti-unting bumabaha ang init sa pagitan namin. Ang mga hindi inaasahang sandali ay nagiging mas matindi at ang bawat pagkakatagpo ng aming mga mata ay naglalaman ng mga salitang hindi namin sinasabi. Hindi ko alam kung saan hahantong ang gabing iyon, ngunit sa puso ko, ramdam kong ito ay simula pa lamang ng isang masalimuot na paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng tukso, lihim, at mga damdaming matagal ko nang itinago sa sarili ko. Ang buhay ko ay unti-unting nagbabago at hindi ko alam kung handa na ako sa mga pagbabagong ito. Habang papalalim ang gabi, unti-unting naging mas matindi ang tensyon sa pagitan namin ni Rafael. Matapos naming tapusin ang mga gawain sa bahay, nag-ayos kami sa kusina para magpahinga at uminom ng malamig na tubig. Ang lamig ng inumin ay tila kontrabida sa init na nararamdaman ko sa loob ng dibdib ko. Nakasuot pa rin ako ng simpleng pambahay na damit na may manipis na mga strap na bahagyang nagpapakita ng aking mga balikat at leg, samantalang si Rafael ay nakapolo pa rin at maong na nagpapakita ng kanyang malakas na pangangatawan. Nang maupo kami sa tabi ng mesa, hindi namin maalis ang mga titig na tila ba naglalaman ng mga lihim na saloobin. Hindi na namin kailangan pang magsalita, sapat na ang mga mata upang ipahiwatig ang mga damdaming matagal nang itinatago. Ang bawat pagkakataon na magkasalubong ang aming mga tingin ay nagdudulot ng kakaibang kiliti sa loob ko, isang sensasyong hindi ko maipaliwanag. Habang nag-uusap kami ng magaan tungkol sa mga simpleng bagay, napansin kong unti-unting lumalapit siya sa akin. Ang kanyang malalakas na kamay ay dahan-dahang humawak sa aking braso, at para bang gusto niyang iparamdam ang init ng kanyang presensya. Hindi ko tinanggal ang kanyang mga kamay, bagkus, naramdaman ko na parang may lumalawak na koneksyon sa pagitan namin na hindi kayang pigilan. Marikit, mahina niyang bulong, alam kong delikado ito, pero hindi ko maiwasang maramdaman ang ganito kapag kasama kita. Hindi ko maitatanggi ang pagdampi ng kanyang mga salita sa puso ko. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto, ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko, at ang mahina niyang hininga na naglalaman ng mga salitang hindi pa nais sabihin ng malakas. Hindi nagtagal, ang aming mga labi ay nagsilabasan ng init,
isang halik na puno ng pagnanasa at pangungulila. Ang pag-aalinlangan ay unti-unting nawala, pinalitan ng matinding damdamin na nagbukas ng pinto sa isang lihim na mundo na dati ay hindi ko pinayagan na pasukin. Sa bawat halik, naramdaman namin ang pagsabog ng damdamin na matagal na naming kinikimkim. Ang mga tingin, mga haplos, at mga bulong ay naging wika na nag-ugnay sa amin sa isang paraan na hindi namin inaasahan. Sa gabing iyon, ang mga hangganan na dating mahigpit naming pinanatili ay unti-unting naglaho. Pagkatapos ng maikling sandaling iyon, naglaho ang tensyon, ngunit hindi ang mga damdaming sumiklab sa aming mga puso. Alam naming pareho na ang nangyari ay may mga epekto na hindi na namin kayang baliwalain. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, alam naming hindi na ito basta-basta paglalakbay, ito ay simula ng isang lihim na relasyon na magbabago sa aming buhay magpakailanman. At sa gitna ng dilim ng gabi, naramdaman ko na bagamat puno ng panganib ang aming tinatahak, hindi ko na gustong bumalik sa dati. Ang apoy na nilikha sa gabing iyon ay nagbibigay ng bagong sigla at hamon sa puso ko, isang hamon na kailangang harapin, kahit ano paman ang kahihinatnan. Hindi ko maipaliwanag ang halo-halong damdaming bumalot sa akin pagkatapos ng gabing iyon. Para bang nagising ang isang bahagi ng puso ko na matagal nang natulog, isang bahagi na puno ng tukso, hiwaga, at isang kakaibang saya na matagal ko nang nawala. Ngunit kasabay ng saya ay ang matinding takot at pag-aalinlangan. Paano ba ito nangyari? Paano ko nagawang malampasan ang hangganan na itinakda ko sa sarili ko bilang ina at biyenan? Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana ng kwarto ko, pinagmamasdan ko ang malamlam na ilaw ng buwan na dumadaloy sa labas. Ang katahimikan ng gabi ay nagbigay daan sa mga malalalim na pag-iisip. Naalala ko ang mga sandali namin ni Rafael, ang mga titig, mga halik, at mga lihim na haplos na hindi namin napigilan. Isang bahagi ng aking isipan ay nagtatanong kung paano ito naiwasan ng matagal. Napaisip ako kung paano sana naging magkaiba ang lahat kung nagsimula kami ng maaga. Marahil ay hindi ako nag-aalinlangan at hindi ako natatakot sa mga posibleng pagsubok. Ngunit ang katotohanan ay nandito kami ngayon sa gitna ng isang lihim na relasyon na maaaring sumira sa pamilya namin. Naalala ko rin ang mga salita ni Rafael na maihalong pangamba at katapatan, hindi kita gustong masaktan. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang lalim ng kanyang damdamin, hindi lang para kay Luningning kundi para rin sa akin. Parang kami ay nagkakasundo sa isang bagay na hindi pa namin lubos na naunawaan. Kung ako ang tatanungin, nais kong ayusin ang lahat. Gusto kong maging matatag, maging mabuti sa anak ko, at panatilihing buo ang aming pamilya. Pero paano kung ang damdamin ay mas malakas kaysa sa lohika? Paano kung ang pusong ito ay nahulog sa isang tao na hindi dapat? Nakakatakot ang posibilidad na masira ang lahat, ang pamilya, ang tiwala, at ang mga pangarap na matagal naming pinangarap. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman ko ang init ng pag-asa at pagkasabik na hindi ko maipaliwanag. Parang may isang lihim na boses sa loob ko na nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. Hindi ko alam kung paano ito matatapos o kung ano ang magiging kapalaran namin ni Rafael. Pero isang bagay ang sigurado, ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang mga pangyayaring ito ay nagbukas ng bagong kabanata, isang kabanata na puno ng mga pagsubok, tukso, at mga lihim na kailangang pagdesisyonan. At habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa kalangitan, nagtatanong ako sa sarili ko, ano ang magiging susunod na hakbang? Paano ko haharapin ang bukas na puno ng mga tanong at pag-aalinlangan? Ang tanging sigurado lang ay ang kwento namin ni Rafael ay hindi pa nagtatapos dito. Ito ay simula pa lamang. Hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari, ang mga pangyayaring magpapabago sa lahat ng akala kong alam ko. Isang araw, habang naglalakad ako sa palengke ng bayan namin sa Laguna, nakita ko si Rafael nakausap ang isang babaeng hindi ko kilala. Suot niya ang simpleng blusa at maong na palda, pero ang kanyang mga mata ay puno ng sigla at ngiti na tila ba mailihim na sinasabi. Hindi ko maalis sa isip ko ang pangyayaring iyon. Hindi ko alam kung paano ko ito naramdaman, pero may kakaibang kirot na pumuno sa dibdib ko nang makita silang dalawa. Para bang may hangin na pumutok sa aking puso. Nagtaka ako kung sino siya at kung ano ang ginagawa ni Rafael kasama siya. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, bakit? Ano ang nangyayari? Dumating si Rafael sa bahay kinabukasan na may kakaibang pagkabalisa. Hindi niya ako tiningnan ng diretsyo,
at ang mga salita niya ay tila ba may tinatago. Alam kong may nangyayari na hindi niya sinasabi. Ang simpleng pagkikita namin ay naging masalimuot, puno ng mga hindi pagkakaintindihan at mga tanong na walang sagot. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng mahaba at masinsinang pag-uusap. Marikit, sabi niya, hindi mo dapat isipin ang nakikita mo kahapon. May dahilan ako kung bakit nandyan ako. Ngunit ang mga paliwanag niya ay hindi sapat para mapawi ang agam-agam sa puso ko. Nararamdaman ko ang paglalaban ng damdamin ko, ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya, at ang takot na baka ako'y niloloko. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, pinilit kong magtiwala sa kanya, ngunit hindi ko matanggal sa isip ko ang eksenang nakita ko. Ang pangyayaring iyon ay parang isang malalim na sugat na unti-unting lumalala, na nagdudulot ng sakit at kalituhan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon, at ang aking puso ay nagdurusa sa pagitan ng pag-asa at pagkadismaya. Sa gabing iyon, habang nag-iisa ako sa kwarto, napagtanto ko na ang kwento namin ni Rafael ay nagiging mas komplikado kaysa sa inaakala ko. Hindi lang ito tungkol sa pagtukso at lihim na damdamin, kundi tungkol sa pagtataksil, pagiging tapat, at pagpili sa pagitan ng tama at mali. Ang buhay ko ay nagiging isang laro ng mga lihim at kasinungalingan na unti-unting sumisira sa mga pundasyon ng pamilya namin. At sa gitna ng lahat ng ito, nagtatanong ako sa sarili ko, hanggang saan ang kaya kong tiisin? At hanggang kailan ko tatanggapin ang mga pangyayaring ito nang walang sagot? Hindi pa rin nawawala sa isip ko ang eksenang iyon sa palengke, si Rafael nakausap ang babaeng iyon na parang may dalang misteryo. Ngunit ang totoo, hindi pa doon nagtatapos ang mga pagsubok na dala ng gabing iyon. Isang umaga, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ko, narinig ko ang isang boses na pamilyar at malamlam. Marikit, kailangan nating mag-usap, sabi ni Rafael nang may pag-aalinlangan. Nagkita kami sa isang maliit na kapehan sa bayan, isang lugar na tahimik at malayo sa mata ng mga tao. Suot niya ang simpleng puting kamisa at maong na pantalon, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang mga pasanin sa kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan kung ano ang lulutang sa aming pag-uusap, ngunit ramdam ko na ito ay magiging isang mahalagang sandali. Marikit, panimula niya, may mga bagay akong kailangang ipagtapat sa iyo, kahit mahirap ito. Nang buksan niya ang kanyang bibig, naramdaman ko ang dami ng bigat na bumaba sa kanyang dibdib. Ikinuwento niya ang mga lihim na hindi niya nais ipaalam sa akin, mga bagay tungkol sa kanyang nakaraan, mga desisyon na ginawa niya, at mga pangyayaring nagdala sa kanya sa punto na kami ay nagkakalapit ng ganito. Hindi ko intensyon na saktan kayo ni Luningning, sabi niya nang may pagsisisi. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ko alam kung paano tumugon. Ang aking puso ay naguguluhan, nasasaktan, naguguluhan, ngunit may bahid ng pag-unawa. Ramdam ko rin ang sakit ni Rafael, ang kanyang pagkalito, at ang kanyang pagkakabigo sa sarili. Sa kapehan na iyon, nagkaroon kami ng isang sandali ng katotohanan, isang pagharap sa aming mga tunay na damdamin. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, alam ko sa sarili ko na ang aming relasyon ay isang delikadong laro na maaaring magdulot ng malaking sugat sa lahat ng taong mahal namin. Lumabas ako sa kapehan na may mabigat na puso. Alam ko na hindi na ito simpleng usapan lamang, ito ay simula ng isang masalimuot na laban ng puso at katotohanan. At habang papalayo ako, nagtanong ako sa sarili, ano ba talaga ang gusto ko? At handa ba ako sa mga magiging kahihinatnan ng aming mga desisyon? Ang mga pangyayaring naganap ay parang isang apoy na unti-unting lumalakas at hindi na kayang patayin. Ang tensyon sa pagitan namin ni Rafael ay umabot na sa sukdulan, isang apoy na naglalagablab sa bawat titig, bawat haplos, at bawat lihim na pagkikita. Hindi na ito basta usapin ng pagkabiyenan at nobyo ng anak, kundi isang masalimuot na kwento ng pagnanasa, pagkakanulo at paghahanap ng sarili. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala ng bahay niya, ang mga mata namin ay nagtagpo ng matagal. Nakasuot ako ng mahabang bestida na may manipis na strap na bahagyang nagpapakita ng aking mga balikat, samantalang si Rafael ay nakapolo at maong. Ang ilaw mula sa lampara ay nagbigay ng malambot na liwanag na para bang sinusubukang itago ang aming lihim. Hindi namin kayang itanggi ang nararamdaman. Ang mga salita ay naglaho, pinalitan ng mga bulong at mga haplos na puno ng pagnanasa. Ang bawat sandali ay tila ba isang patibong na mahirap takasan, isang larong puno ng panganib, ngunit hindi namin mapigilang laruin.
Ang aming lihim ay naging isang apoy na sumunog sa aming mga puso, ngunit kasabay nito ay ang takot na maabot ang punto ng walang pag-uwi. Alam naming ito ay mali, ngunit ang bawat halik at haplos ay nagdadala ng kakaibang ligaya na matagal na naming hinahanap. Ngunit sa kabila ng lahat, may parte sa akin na nag-aalala. Paano kung madiskubre ng anak ko ang lahat? Paano kung masira ang pamilya namin? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa aking isipan, ngunit hindi ko mapigilang magpatuloy sa larong ito ng lihim at tukso. Ang aming kwento ay umabot sa rurok ng tensyon, isang kwento na puno ng mga lihim, pagnanasa, at mga desisyon na maaaring magbago ng lahat. Ang apoy na ito ay maaaring magliyab ng mas malakas pa, o kaya naman ay tuluyang pagyamanin ang sugat sa aming mga puso. At habang nakatitig ako sa mga mata ni Rafael, naramdaman ko ang bigat ng aming mga desisyon. Hindi ko alam kung hanggang saan kami makakarating, ngunit isang bagay lang ang tiyak, ang aming buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang apoy na ito ay patuloy na maglalagablab at kami ay nasa gitna ng isang laban na hindi pa tapos. Hindi ko inakala na aabot kami sa puntong iyon, ang puntong ang bawat sandali ay punong-puno ng tensyon at damdamin na matagal ko nang itinago sa puso ko. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng mga lihim na pag-uusap at pagtatagpo, nagdesisyon kaming magharap at tapusin ang lahat. Sa maliit kong sala, nakaharap ko si Rafael, ang lalaking nagdulot ng gulo sa buhay namin, ngunit siya rin ang lalaking hindi ko matanggal sa isip. Suot ko ang paborito kong turkesa na bestida, na may malalim na neckline at manipis na mga strap na bahagyang nagpapakita ng aking mga balikat, habang siya naman ay nakaputing polo at maong. Ang ilaw ng lampara ay mahina, nagbibigay ng malambot na liwanag sa aming mga mukha, ngunit hindi nito mapapawi ang bigat na bumabalot sa amin. Rafael, mahina kong sabi, ito na ang katapusan. Hindi na kaya ng puso ko ang ganito. Hindi na natin pwedeng itago pa ang mga nangyari. Tumango siya, ramdam ko ang sakit sa kanyang mga mata. Alam ko, marikit. Mahal kita, pero hindi ito tama. Hindi na natin pwedeng sirain ang pamilya. Habang nag-uusap kami, parang bumagal ang oras. Ang lahat ng sakit, saya, takot, at pag-asa ay nagsanib sa isang sandali na puno ng emosyon. Nang biglang niyakap niya ako ng mahigpit, at sa halik niya ay naramdaman ko ang lahat ng nakatagong damdamin, pagmamahal, pangungulila, at pagsisisi. Ngunit bago pa man namin matapos ang pag-uusap, may kumatok sa pinto. Si Luningning ang pumasok, may dalang mga anak na tila ba may balak na maglaro. Nang makita kami, tumigil siya sa paghinga, at ang mga mata niya ay puno ng pagkabigla at sakit. Hindi namin inaasahan na darating siya ng ganoon. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ang aming lihim ay nabunyag, ang mga pangyayaring matagal naming itinago ay unti-unting lumabas sa liwanag. Ang aming pamilya ay nasa bingit ng pagkawasak, at ang mga tanong ay nagsimula na muling bumalot sa amin, paano kami magtatagumpay sa unos na ito? May pag-asa pa ba na maibalik ang dati? O tuluyan na ba kaming mawawasak? Ang kwento namin ay hindi pa tapos. Ang lihim, ang tukso, at ang mga damdamin ay patuloy na maglalaban sa loob ng puso namin. At sa kabila ng lahat, may isang tanong na nananatili sa hangin, ano ang magiging kapalaran ng aming pamilya? Ito ang simula ng isang bagong yugto, isang kwento na puno ng mga pagsubok at mga desisyon na kailangang harapin ng magkasama. Ngunit para sa akin, isa lang ang tiyak, ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. At sa mga darating na araw, kailangan kong harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit o kasarap. Ang lahat ay nagsisimula ngayon. Ano kaya ang susunod na kabanata?